Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Good morning. Matapos nating pag-aralan ng aklat ng Pilipos, ano ba ang tunay nating natutunan sa aklat na ito? Nagbago na ba ang paraan ng ating pag-iisip, especially sa pagharap sa mga problema? Nagbago na ba ang inyong pananaw sa inyong pamumuhay bilang isang mananampalataya o Kristiyano? Nakatulong ba ang aklat ng Pilipos sa buhay natin? Marami po nagsasabi na yung tinatawag nating kagalakan, dumarating lang sa buhay ng tao kapag maayos ang lahat, kapag wala siyang problema. Subalit sa aklat po ng Pilipos, nakita natin at pinatunayan ni Apostol Pablo, bagamat siya'y nasa kulungan, nasa bilangguan, subalit ang kanyang kalagayan ay, sabi niya, maayos at siya ay nagagalak. Alam natin, doon isinulat ito ni Apostol Pablo nung siya'y nakabilanggo. Sinulat niya ang aklat, ang liham para sa mga taga-Pilipos. Gayunpaman, kahit na siya ay nasa kulungan, sabi ko kanina, kahit nakakulong, nakabilanggo, ito ang aklat na nasasabi nating masayang laman ng sulat sa Bagong Tipan. The only book na talagang merong rejoicing, happiness na madadama ng bawat magbabasa ng aklat. Kasi dito natin nakita yung tunay na kapayapaan, dito natin nakita yung tunay na kagalakan, maging yung lakas na tangay ng mga, o taglay, ng mga taga-Pilipos, ay nakita natin, patunay na totoong hindi sila nakadepende sa kanilang paglalakad, sa kanilang buhay, sapagkat ang araw-araw na pagkilos nila ay totoong ang Panginoong Hesus ang sentro ng kanilang buhay. Sa Kabanata 1 at ang Kabanatang 4, of course, natutunan natin dapat na mamuhay ng may kagalakan, especially yung humility, babaang loob, pananampalataya, pagiging firm o kapanatagan, kahit na tayo'y sumusuong sa mga mabibigat na mga problema. Ngayong natapos na natin, mga kapatid, ang pag-aaral ng aklat ng Pilipos, ang gagawin natin ngayon ay parang review. Titignan natin yung mga paalala, mga mahalagang aral na dapat ay talagang tunay na maging baon natin sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Of course, dapat hindi lang makita sa ating mga gawa, hindi lang dapat ito makita sa ating tinatawag na pagharap sa pagsubok. Dapat ay baon natin sa puso natin ang kagalakan na pinipili ng bawat isa sa atin kahit na tayo nasa gitna ng pagsubok. Of course, sa pagsunod natin sa Panginoon, makakatagpo natin ng pag-asa, liwanag, ilaw na nagmumula sa tanging kumikilo sa lahat ng sitwasyon natin sa buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Now, sa pagbalik tanaw po natin ngayong umaga sa Kabanatang 1 hanggang Kabanatang 4, of course, hindi natin babasahin yung talata, mahaba yan. Hindi lamang natin tinatanong kung ito ba'y napag-aralan natin talaga ng husto. Kung hindi, paano tayo hinubog ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating pag-aaral na ginawa, lahat ng tema na pinag-usapan natin, mga topic, na nakatulong sa atin sa pamamagitan ng aral na ibinigay sa atin ng aklat ng mga taga-Pilipos. Now, unti-unti na bang, unti-unti na bang naipapamuhay ng bawat isa ang kagalakan, kababaang loob, pananampalataya, kapanatagan na itinuro sa atin ng aklat ng Pilipos? Of course, kailangan nating hayaan sa atin ng Panginoon ng ating mga puso at tayo akayin sa malalim na buhay na ang pinakagitna, ang sentro, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, manalangin muna po tayo.
Ama naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito, sa isang pribilehiyo na muli kaming lalapit sa iyong salita. Salamat po sa aklat ng Pilipos na aming natapos, pinag-aralan, isang paalala ng kagalakan, kababaang loob, pananampalataya, and at the same time, how to be firm sa aming pananampalataya na nagmumula lamang sa iyo, O Diyos. Sa oras pong ito, Panginoon, hinihiling namin na buksan mo pong muli ang aming mga puso at isipan. Tulungan mo po kaming hindi lamang maalala ang aming mga natutunan, kung hindi suriin kung ito ba'y tunay sa aming buhay, sa aming pamumuhay, kung ito'y aming naipapamuhay. Kung may bahagi ang aming buhay na hindi pa lubos na nagpapasakop sa iyo, kami, Panginoon, ay humingi ng tulong na kami po ay iyong baguhin. At nawa ang iyong Espiritu Santo, ang Banal na Espiritu, ang palaging manguna sa aming pagninilay, devotion, magturo sa amin, magbabago sa amin, at sa lahat ng aming marinig at maunawaan, naway ikaw ang aming maluwalhati, Panginoon. Ito ang aking panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Mga kapatid, sa loob ng mga nagdaang buwan, linggo, o taon, inabot tayo ng taon dito, sabay-sabay natin pinag-aralan itong aklat na ito, ng aklat ng Pilipos. At tinapos natin ang isang aklat na si Apostol Pablo ang may akda, siya ang sumulat. Of course, nung sinulat niya yung aklat, sabi ko kanina, mula siya sa isang komportabling lokasyon o lugar. Kung kayo ay gagawa ng isang bagay, kung halimbawa kayo magluluto o meron kayong gagawin, usually gusto nyo komportable yung area nyo at walang sagabal dahil maiirita kayo sigurado pag kayo ay hindi komportable sa inyong kinalulugaran. Kahit na sa pagsulat ng liham, of course, nangangailangan to ng inspirasyon, dapat ang iyong paligid ay masasabi natin komportable. Pero kakaiba itong kay Apostol Pablo, hindi komportable kasi nakakadena ang kanyang paa at mahirap talaga magkaroon ng tinatawag nating kapanatagan sa loob ng bilangguan. Subalit ang nakakapagtaka rito, mga kapatid, bakit kahit na siya ay nandoon sa ganong sitwasyon, ang kanyang puso ay punong-puno ng pag-asa, kagalakan, at higit sa lahat, tunay na pananampalataya. Mahirap ba maranasan yon? Sabi ng talata, kung ang Panginoong Hesus ang sentro ng buhay mo, mararanasan mo ang bagay na yun, magkakaroon ka ng tunay na kagalakan. Ngayon pong umaga, hindi na tayo naririto para matuto ng bagong aral, kundi babalikan natin ang ilang mga importanteng aral na dapat ay natanim sa ating mga puso. Sapagkat ang tanong ay kung gaano karami ang iyong natandaan sa pinag-aralan natin. Ang tanong na dapat niyo sagutin, gaano karami ang naisapamuhay nyo sa mga aral na ibinigay sa atin ni Apostol Pablo sa aklat ng Pilipos. At again, sa lahat ng aral ng aklat ng Pilipos, mayroon tayong mapapansin na ang Apostol Pablo, not ang Panginoon, ang Apostol Pablo, paulit-ulit nating naririnig sa kanya mula ng simula hanggang sa dulo ng aklat, itong salitang ito ay madalas nating makita sa kanya. Ito po ay walang iba kundi ang salitang kagalakan. From the very beginning up to the last part ng kanyang letter, laging bukang bibigyan ni Apostol Pablo. Hindi dahil nakatali siya sa kanyang kalagayan, kundi ang kagalakan ito ay namalas niya dahil sa kanyang relasyon sa Panginoon. Of course, kasama na rin yung pag-usad ng paghahayag niya ng mabuting balita, yung pag-usad ng Ebanghelyo. Isang puntos din kung saan nagagalak si Apostol Pablo dahil nakikita niya yung resulta o yung bunga ng kanyang pinaghirapan. Nangaral siya ng Ebanghelyo, kahit na may hirap, may dusa, subalit nakikita niya yung resulta at talagang ito ay nagiging produktibo sa kanyang pagkilos. Unang-unang aral na ating matutunan dito, mga kapatid, o gawin kong puro tanong yung ating puntos sa inyong program. Natutunan ba nating magalak sa Panginoon kahit nasa gitna ng pagsubok? So, yung unang tanong is, natutunan ba nating magalak? Sa kabanata 1 ng aklat ng Pilipos, baby po nitong subject na ito, no? Dito talaga nakapokus ang pag-aaral ng
aklat na ito, makikita natin na ang kagalakan ni Apostol Pablo ay hindi nakatali kung ano ang kanyang sitwasyon o kalagayan. At ito'y nagmula sa kanyang relasyon sa ating Panginoong Hesus. Again, siya po ay nakakulong. Alam natin ang sitwasyon ng isang nakakulong. Anong ibig sabihin kapag isang tao ay bilanggo? Napakahirap ng nakakulong, mga kapatid. Limitado ang magiging kilos mo. At isa pa, ang kalagayan ni Apostol Pablo, walang kasiguruhan yung kanyang hinaharap. Eventually, alam natin, dahil dun sa pagkakulong niya, alam niya na susunod, no? Nakatakda na siya for life sentence. Papatayin na si Apostol Pablo. Dahil yung kasalanan ng tinuturing ng panahon na yon ng mga relihiyon na Judaismo ay isang mabigat na parusa para siya ay mawala sa lipunan. Katulad ng ginawa nila sa Panginoong Hesus. Talagang nagpilit-pilitan sila, nagtulong-tulong sila para ipapako sa krus ang ating Panginoong Hesus. So, walang kasiguruhan. Ngunit, kahit na gano'n yung kanyang sitwasyon, siguro nagkaroon din siya ng sakit doon sa loob ng bilangguan dahil alam natin, nandoon siya sa Mamertine Dungeon na tinatawag. Meron tubig, may kanal. So, posible, magkaroon ng lamok doon at magkaroon siya ng karamdaman. Kaya maganda ang tulong na ginawa ng mga taga-Pilipos. Binigyan siya ng balabal, binigyan siya ng tulong at suporta para makakop siya kahit paano sa kanyang kalagayan. Subalit, kahit na gano'n ang kanyang sitwasyon, paulit-ulit pa rin nilalabas niya sa kanyang bibig ang salitang magalak kayo. Kumpara sa atin, nakakulong ba tayo? Maari sa espiritual. Nakakulong tayo. Nakagapos pa rin tayo sa kawalan ng pananalig. Kapag kayo nagsimulang nagkaroon ng pagdududa, kapag kayo nagsimula ng buhay nyo, sinimulan niya, hindi kayo mapakali. Wala pa yung problema, pinoproblema mo na, nakakulong ka pa rin sa maling pananalig. Kailangan last yung tanika lang yun, maging tama ang iyong pananampalataya. Sabi ng banal na kasulatan, live one day at a time. Hayaan mo ang bukas, ang problema sa bukas. Yun ang sakit nating mga tao. Wala pa ang problema, we always keep on counting anong mangyayari. Wala pa naman eh. Problemado ka ng problemado. O, mali din yung kanta ni Freddy Aguilar na tatawa naman yung problema, no? Masyado siyang, fatalism ba yung tawag doon? Fatalism. Or yung sa English na, don't worry, be happy. Ang tamang pananaw dyan is dapat si Christ, ang Panginoon, is living in the center ng buhay mo para hindi ka maapektuhan ng pagkalungkot, pagkalugmok, pagkatalo. Kasi pagkat ang Panginoon ay, ibig sabihin, tagumpay. So, mga kapatid, pinapaalala pong muli nito, ang kagalakan ng isang Kristiyano ay hindi talaga nagmumula sa kaginhawahan natin sa buhay. Hindi siya dyan galing, mga kapatid. Kung hindi sa ating pananampalataya, na tayo nagkaroon ng kasiguruhan at ang Panginoon, ang ating buhay na matotoo, at siya rin ang totoong layunin ng bawat isa sa atin. At kapag siya ang nakasentro, o kapag siya ang sentro, kahit ang ating mga paghihirap ay magiging instrumento pa rin ng kagalakan para sa kanyang kaluwalhatian. Nakita natin yan sa buhay ni Apostol Pablo. Inignore niya ang hirap, but he continued to trust God. And what happened? God is being glorified sa kanyang sitwasyon. Pinapamukha niya sa kaaway na makapangyarihan ng Diyos, hindi siya pwedeng talunin. Kaya lang naman kasing gawin ng kaaway sa atin, pahirapan tayo physically. Pwede rin siguro mentally, pero we call it temptation from the inside and temptation from the outside. Pero kung
ang banal na spirito ay puspos ka, hindi siya makaka-penetrate sa iyo. Ang liwaliwanag ng mga katagang iniwanan ng Panginoong Hesus. Gagawin ko kayong tunay na patotoo. Ikalat nyo ang ebanghelyo. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Diba? Sa Acts, sa Romans, nandoon yung mga puntos na kung saan ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Binigyan tayo ng banal na spirito, binigyan tayo ng kapangyarihan, binigyan tayo ng authority para makamper ang kalaban. Kasi sabi niya, ang lahat ng kapangyarihan iniatang na sa akin sa lupa at saka sa langit. Anong command niya? Go! So sumunod tayo kasi inutusan na tayo. Sinimulan niya, kailangan tayong sumunod sa kanyang sinimulan. Okay? Of course, walang pangako na hindi ka dadanas ng mga pagsubok. Bahagi kasi ng buhay natin bilang isang Kristiyano yun. Pero ang ating aim is mag-rejoice tayo kahit na tayo ay merong trials, meron tayong pagsubok. Amen po ba? So at kapag ang Panginoon o siya ang sentro, sabi ko sa inyo, kahit ang ating mga paghihirap, usually nagiging instrumento talaga para sa kanyang kaluwalhatian. Now, isang illustration dito, maliwanag na ito'y larawan nila Pablo at saka ni Silas sa bilangguan sa Pilipos. Ito example lang. Ano ba ang naranasan nila Apostol Pablo at saka nila Silas? Di ba alam natin sila ay binugbog? Ano pa? Sila ay kinadena, ikinulong dahil sa maling paratang, nangangaral ng ebanghelyo. Pero, meron ba kayong narinig na sila ay nagreklamo dahil sila ay kinulong? Hindi sila nagreklamo. Matatagpuan nyo sa Aklat ng Gawa, Kabanata 16, talatang 25. Acts chapter 16, verse 25. Tignan nyo kung nagreklamo sila. Ano po ang sabi dito? Nang maghahating gabi, sina Pablo at si Silas, anong ginawa nila? Sila ay nananalangin sa Diyos. At umaawit ng mga himno sa Diyos. At dahil sa kanilang pag-awit, pananalangin, may mga ibang bilanggo na nakinig ng kanilang sinasabi. At kasama nilang sumama rin sa pananampalataya. In other words, mga kapatid, bagamat hindi naman talaga nagbago kaagad ang sitwasyon, ngunit there is something na gusto ko makita niyo rito. Binago ng Diyos ang puso ng mga taong naroroon, yung mga nakarinig. Hanggang sa yung mga bantay ng bilangguan at lahat-lahat ay sumampalataya na rin sa Panginoon. Hindi magandang senaryo, kinulong, pero naging instrumento para matangay ang ibang mga bilanggo sa pananampalataya. Alam ko si Pastor Vince, mayroong prison ministry gagawin ngayon. Magsasalita yata siya sa prison. Now, tandaan po natin mga kapatid, kapag ang kagalakan ay tunay na nakaugat sa ating Panginoong Hesus, ito'y nagiging patotoo ng bawat isa sa atin, and eventually, magbibigay ito ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos, kahit na tayo nasa gitna ng kahirapan o pagsubok ng ating mga buhay. Isang paalala na kapag may problema, mag-isip kayo. Magrereklamo ba kayo? O lalabas sa bibig nyo ang purihin at magpapasalamat sa Panginoon? Pili. Pili kayo. Magrereklamo o pupurihin ang Panginoon? So kung ang Kabanata 1, chapter 1, ay nagturo sa atin na maggalak sa Panginoon, ang susunod na tanong, mga kapatid, kung tunay tayong nagagalak sa Panginoon, nakikita ba ito sa paraan ng ating pakikitungo sa kapwa iba? Nakikita ba ng iba, ng kapitbahay ninyo, ng ibang tao, kamag-anak ninyo, mahal ninyo sa buhay, na tunay ang inyong kagalakan dahil kayo nasa Panginoon? So yan ang ating pangalawa, na tanong. Natutunan ba nating mamuhay sa kababaang loob at pagkakaisa? Dito po sa Kabanatang 2 ng Aklat ng Pilipos, maliwanag na naman ang panawagan ni Apostol Pablo. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling kapakanan o sa kayabangan. Ang kababaang loob ay hindi parang pagkakapare-pareho na opinion o in other words, merong isang puso at layunin na
ang sentro ay ang Panginoong Diyos. So nagpapakita dito sa Apostol Pablo ng ugat ng pagkakawatak-watak ng iglesia noong panahon ay ang kayabangan o pride. Kung makikita niyo yung aklat, hindi sinatawa ni Apostol Pablo yung ginagawa ng ibang mga nangangaral dahil sa yabang or pagbuhos ng kanilang sarili. Sinabi niya, hayaan niyo sila. At least ang Panginoon ang naipapangaral. Meron kasing ganun, may mga nangangaral dahil sa inggit, may nangangaral dahil sa ibang motibo nila sa kanilang sarili. Pero hinayaan sila ng Apostol Pablo at hindi sila wata. Subalit, pinanalangin sila. Now, pinapakita rito kasi ni Apostol Pablo na yung pakisa at pakisama sa mga kapwa ay dapat maliwanag sa buhay natin. So, yung ugat na yan ng apology, kasi gano'n naman talaga ang tendency, no? Sasabihin ng isa, ako ang mahalaga, ako ang tama. Kaya nauwi sa hindi pagkakasundo-sundo ng mga magkakapatid, imbis na magkaisa. Kaya sinabihan nila, o sinabihan ni Apostol Pablo, ang mga taga-Pilipos, na magkaroon kayo ng katulad ng isip ng Panginoon, mind of Christ. Magpakumbaba kayo ng kusa upang maglingkod. So, I believe magiging challenge ito sa atin ngayong umaga. Mas pipiliin ba natin ang kapayapaan at pagkakaisa o paglalaban mo yung sarili mo at yung gusto mong maging dahil may karapatan ka na hindi kayo magkakasundo. Meron pong isang biblical illustration. Ang pinakamagandang halimbawa rito ay ang Panginoong Jesus mismo. Nasa Philippians chapter 2, verses 5 hanggang verse 8. Filipos, Kabanata 2, talatang 5 hanggang talatang 8. Naway magkaroon kayo ng kaisipan ng tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Pinanganak siya bilang tao at nang siya maging tao, what's next? Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Mga kapatid, maliwanag po ang talata na ang Panginoon talaga ay totoong punong-puno ng pag-ibig sa sanlibutan. At dahil sa kanyang kababaang loob, what happened? Dinala niya ang kaligtasan sa lahat. Pinagkaloob niya ang kaligtasan. So tandaan natin yung pagkakaisa sa iglesia ay hindi nabubuo dahil malakas ang argumento ng mga leaders o ng mga membro. Ito ay kailangan mayroong kababaang loob katulad ng sa Panginoon. Ngayon po ang Kabanata 2 na Aklat ng Pilipos nagturo sa atin na magpakumbaba at makisa tulad ng sa Panginoon. Ang susunod na tanong ay ito. Ano naman ang maaari nating panghawakan sa buhay upang makamit natin ang tunay na katwiran at tagumpay sa pananampalataya? Nasa chapter 3 ng Aklat ng Philippians ang mensaheng ito. Malinaw na muli nagpaalala si Apostol Pablo na ang tunay na katwiran ay hindi nakabase sa sariling gawa o nakakamit sa sariling gawa. Ito ay galing sa pananampalataya sa Panginoon. Noong panahon na yon, nagbanggit si Apostol Pablo, sabi niya, ang relihiyon, karangalan, at mga nagawa ko ay pawang buwang pansamantala lamang, sabi niya. Pansamantala lang. Ang tanging bagay na matibay na mapapanghawakan sa buhay ay ang ating Panginoon mismo. Hindi mo siya mapapantayan. Kahit na sabihin mo ikaw yung pinakamayaman sa buong daigdig, makamit mo man ang buong kayamanan. Kung ang kaluluwa mo ay maliligaw, wala yun. Hindi mo nakita yung dapat na makita mo na tunay na kahulugan ng salitang ginto. Kaya yun ang binanggit niya nung tayo nag-aral ng Aklat, Kabanata 3, na ang tagumpay at pananampalataya ay nanggagaling mismo sa katwiran na ipinagkaloob ng ating Panginoong Hesus. So ang pananampalataya sa Kanya ang nagbigay sa Kanya ng tunay na layunin. Maging sa atin, kahit na yung direksyon natin,
Nagkakaroon tayo ng katagumpayan sa ating laban espiritual dahil sa pananampalataya na nakamit natin sa ating Panginoong Hesus. Isipin niyo po si Apostol Pablo, bago siya nakakilala sa Panginoon, ano ang kanyang kalagayan nun? Nung hindi pa siya Kristiyano, ano ang kanyang pamumuhay? Galatians chapter 1, verses 13 hanggang verse 14. Ito yung prior na hindi pa siya Kristiyano, pero siya ay isang relihiyoso. Hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay bilang kaanib ng relihiyon ng mga Hudyo. Natatandaan niyo yung pangalan ng relihiyon na pinag-usapan natin? Judaismo. Yan ang kanyang kinaaniban ng mga panahon na yon. Ang sabi niya, walang awa kung inusig ang Iglesia ng Diyos, yung mga mananampalataya, yung mga Kristiyano. Dahil sa pamamagitan, i-curse, paano ba natin sasabihin? Inatake niya ang lahat ng mga Kristiyano at mananampalataya. Hanggang up to the point na pinatay. Merong pag-aaral na umabot sa 5,000 Christians ang napatay ni Apostle Paul nung mga panahon na yun, in the name of his religion. Kaya, mismong sa bibig nanggaling, ako ang chief sinners. Walang mananalo sa akin, sabi ni Apostle Pablo. So wala siyang awa nung inuusig niya ang church, ang mga Kristiyano. Sinikap niya ito para talagang wasakin. Nandoon sa verse 14. Sa relihiyon ng mga Hudyo, nahigitan pa niya ang maraming kasamahan niya doon sa kanilang pananampalataya at meron pa siyang sinusunod ng mga tradisyon. Kaya kung tutusin, parang very powerful si Apostol Pablo pagdating sa pamamalakad ng kanyang sekta noon at ng mga tradisyon. Kaya what happened is, nagmamalaki siya. Very proud siya sa kanyang relihiyon at mga ginawa. Akala niya kasi, in the name of his religion and tradition, obeying the law, ay sisikat siya at makakamit niya ang toong katwiran. Ngunit nagbago ang kanyang tema ng buhay, binaliwala niya lahat. By the way, mataas din ang pinag-aralan ni Apostol Pablo. Apostol Pablo ay isang abogado. Katulad ni Lucas na isang doktor. Pero hindi niyo sila makikita na pinagmamalaki nila yung kanilang posisyon. Nang makilala niya ang Panginoon, sinabi niya sa Panginoong Hesus, at ito'y maging hamon din sa ating mga kapatid. Nakilala niya ang tunay na katwiran, nakilala niya ang tunay na diwa ng tamang pananampalataya. Kapatid, meron ba kayong pwedeng ipagmalaki sa buhay ninyo ngayon? Masasabi niyo na dahil sa gawa kong ito, kaya kami nakakamit ng ganitong sitwasyon o kalagayan. Yung kanyang sitwasyon, mga kapatid, ilalagay natin sa ating pangkasalukuyang kalagayan. May mga tao pa rin na sukdulan kung magmalaki. In fact, not to mention, makikita niyo yun sa mga political figures, nakalagay yung pangalan nila sa karsada. Baka sa likod ng upuan, mayroong pangalan dyan. Donated by, o ang nagpagawa nito ay ako. Laging nila-label nila, mamimigay ng ayuda, nandun yung mga pangalan nila. Ang pinangangalandakan nila, napakaganda, napakagaling ng kanilang ginawa. Tandaan natin mga kapatid, ang tunay na sandigan ay ang ating Panginoong Hesus lamang. Siya ang nagbibigay ng totoong tunay at walang hanggang uri ng katagumpayan sa buhay. Tamang katwiran. At hindi ito nanggagaling sa sarili nating mga gawa, mga kilos at kakayahan. Wala tayong may pagmamalaki. Sinabi na ni Apostol Pablo, kung nagsasabi kayo makasalanan, ako ang pinaka-chief sa kasalanan pero nabago ang buhay ko nung ako'y lumapit at kumilala sa Panginoong Hesus. Eventually, yun din siguro ang nangyari sa bawat isa sa atin nung tayo lumapit sa Diyos. Nagkaroon tayo ng kasiguruhan. Kasi kung hindi dahil sa Kanya, kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, saan tayo pupunta? Alam niyo na, alam na this.
All have sinned and fall short to His glory. At ang pangalang hindi matatagpuan sa aklat ng buhay ay ihahagis sa dagat-dagatang apoy. Pero because of love na ibinigay ng Diyos dahil sa Kanyang pag-ibig, pagmamahal, sinalo ang bawat taong lalapit sa Kanya para hindi na mapahamak, bagkos magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Now, ang susunod na tanong, pang-apat, paano natin sasabuhay ang tiwalang ito sa araw-araw? Ganun din, sa gitna ng hirap, kalungkutan, o kasaganahan, saan natin hahanapin ang lakas at kapanatagan? Ang tanong po sa number 4, natutunan ba nating mamuhay ng may kapanatagan at kasiyahan? So, from rejoicing, pagkatapos doon sa pagtitiwala sa Panginoong Diyos, and then nag-label siya na ang kapanatagang ito ay magkakaroon ng resultang kasiyahan. Nasa aklat po ng Kabanata 4 ng Pilipos. Sa muli, ang Kabanatang 4 ng aklat ng Pilipos ay mayroong paulit-ulit na panghikayat si Apostol Pablo sa mga mananampalataya. Lagi niya itong binanggit. Sabi ko kanina sa simula pa lang, binabanggit niya ito. Magalak kayo lagi sa Panginoon. At may dagdag siya, huwag kayong mabalisa. Ipagkatiwala niyo ang lahat ng inyong suliranin, problema sa Diyos. Sa pamamagitan ng kasi kung kulang yung iba, sinasabi lang, magtiwala ka sa Diyos with thanksgiving. Prayer and thanksgiving. Kumpletuhin niyo yung talata, huwag niyong puputulin. Alam niyo po, ang kapanatagan na ito at kasiyahan ay tunay na talaga nagsisimula o nagmumula sa ating pagtitiwala sa Diyos. Doon siya nanggagaling. Kahit na yung lakas na ginagamit natin sa araw-araw, galing pa rin yan sa Panginoon. Hindi ito galing sa ating kayamanan o katanyagan. Kung naalala niyo po, isa pang subject, tinalakay natin yung contentment. Kung naalala nyo, dapat naalala nyo yan. Ang contentment kasi sa buhay o pagiging kontento, ito ay isang disiplinadong sitwasyon sa spiritual nating pabubuhay. Spiritual discipline. Now, ibig pong sabihin, natututunan mong maging masaya, anumang sitwasyon meron ka. Kung ang sitwasyon mo ay yung tinatawag ng Gen Z ngayon na struggle modes, kung di nyo alam yan, struggle modes ang tawag ng Gen Z. Or good vibes, yun. Nakarelate ba kayo? Good vibes, masaya. Struggle modes, hindi magandang sitwasyon. Pero, kahit na kayo nandun sa struggle modes at saka good vibe, Christ is the center of your life. Hindi ka maapektuhan ng dalawang mode na yan ng buhay mo. As an example, sa Philippians chapter 4, verses 12 and 13, si Apostol Pablo po nagsabi, at nanggaling ito sa Biblia niya, alam kong maghikahos. Alam ko rin kung paano managana. So both sides, no? Struggle modes and good vibes. Alam ni Apostol Pablo. Natutunan ko ang sikreto kung paano masayahan ano man ang aking kalagayan sa buhay, busog o gutom. Iba, pag gutom, hindi na mapakali. Pag busog, hindi rin mapakali. Alam ba tama? Pag sagana, okay lang, nakangiti. Pero pag may hirap, nako, hindi na ma-spelling yung kanyang mukha. Dagdidili na, hindi na maintindihan. Now, sabi niya, sa talatang 14, ang lahat ng bagay magagawa ko dahil kanino? Sa lakas na kaloob ng Panginoon. So, tandaan natin ito mga kapatid, yung kapanatagan natin sa buhay, kasiyahan, ito ay bunga ng ating pagtitiwala sa Diyos at ng pamumuhay natin na si Jesus ay nasa sentro ng ating puso at hindi ang ating mga hinaharap o tinatangkili ko sitwasyon. Sayang, kasi ang daming kumakanta sa church ngayon ng kantang yan. Jesus is the center of my life. Pero pag may problema, parang wala, no? Parang square, parang hindi center. Hindi naman talaga nangyayari sa buhay nila, pero ang lalakas ng loob nila, emotionally, sinasabi nilang na malakas, Lord,
may paiyak-iyak pa, lahat ng ginagawa nila. Pero pagdating ng pagsubok, nasan yung binabanggit mong Christ is the center of thy life? Hindi ka mapakali, hindi ka mapalagay, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Tuliro ka. Kasi nga, hindi naman talaga totoong sentro ng buhay mo ang Panginoong Hesus. Now, don't get me wrong. Sa totoo lang, kung meron tayong problema, sabi ni Paul, umawit sila sa bilangguan. Meron tayong Melodies of Faith promotion. Andun yung mga kanta na pwede natin kantahin. May playlist na doon. Kung gusto niyo ng hymnals, may hymnals. Kung gusto niyo ng ibang genre, may genre doon. But then again, may mga kaibigan ako, yan ang sinasabi nila, pag may problema sila, nagpapatugtog sila ng mga Christian song, nagbabago ang kanilang isip. Nag-start sila ng worship song, nagbabago ang kanilang pananaw sa buhay. Lumalakas talaga sila. Kasi nababanggit nila, sinasabayan nila yung kanta. Pero dapat mag-ingat din tayo. Huwag emotion ang dapat mag-control sa pag-awit ninyo. Dapat yung inyong puso. Kasi ang emotion, binigay ng Diyos for appreciation. Pero what counts most is yung mind, yung heart ng tao. Anong laman ng puso mo? Pag walang laman yan, emotion ng laman, magkakaroon ka ng problema. Hindi mo alam ang iyong gagawin. So ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob ng ating Panginoon. Sabi ng bibig ni Apostol Pablo, nanggaling sa kanya yan. Nakaranas siya ng kakulangan, nakaranas siya ng kasaganaan. Ngunit natutunan niyang maging kontento sa lahat ng sitwasyon. Kumbaga, bawat hamon, isa lang ang dapat nating sabihin. Ang lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. So mga kapatid, tandaan po natin na ang kapanatagan, kasiyahan, bunga ng pagtitiwala sa Diyos at ng pamumuhay natin sa Panginoon na siya ang sentro. Yes, may mga panahon ng struggle mode. Meron tayong pagod na nararanasan. Marami tayong iniisip, mga problemang hindi nyo malaman bakit nyo iniisip. At meron din tayong panahon na meron tayong mga good vibes. Meron tayong kasapatan, wala tayong problema, hindi tayo nagkukulang, maayos ang ating buhay, komportable. Para daw gulong, sabi ng iba, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. O, pwede rin iba ilustrasyon, donut. Kahit na anong bilog niya, merong problema, merong pa ring butas sa gitna. Kailangan yung butas matabunan ng ating Panginoon. Pero ang tanong, kapag kayo dumaranas ng ganong sitwasyon, whether struggle mode or good vibes, parehas din ba ang tiwalang ginagamit niyo sa buhay, sa dalawang sitwasyon, o hindi? Sabi ni Apostol Pablo, natutunan niyang maging okay sa lahat ng sitwasyon, kahit siya'y kapos o kahit sapat. Now, bakit? Bakit natutunan ni Apostol Pablo na maging okay sa kanyang sitwasyon? Bakit niya natatanggap at nagkakaroon siya ng tamang pananampalataya? Dahil nakita niya yung sikreto. His heart is anchored saan? Sa sitwasyon o sa convenience? Of course, hindi. Ang kanyang puso ay ang Panginoon, ang kanyang sandigan. He is the source of strength. Sinabi niya, ang lakas ay galing sa kaloob na bigay ng Panginoong Hesus. So, ang Panginoong Hesus, ang kanyang kalakasan. Ngayon, mga kapatid, ang tanong, simple lang, pero seryoso. Napag-aralan na ba natin ito o naipamuhay? Sa pagtatapos po ng aklat, pagbabalik-aral natin sa araw na ito, ng kabanata 1 hanggang kabanatang 4, malinaw po ang mensahe ng Diyos sa atin. Ang buhay Kristiyano is not about learning, but it's about living. Natutunan natin ang kagalakan ay hindi nawawala kahit mayroon tayong mga suliranin o problema. Kung ang Panginoon ang sentro ng iyong buhay. At ang kababaang loob at kakaisa ay totoong magiging bunga ng pusong tulad ng sa Panginoon. Kung kayo'y tama, nakaakma sa pananampalataya, Panginoong Hesus lamang. At ang tunay na sandigan
ay hindi ang ating sarili, kundi ang ating Panginoong Diyos. Dagdag ko lamang, Diyos lamang. At ang kapanatagan, kasiyahan, posible kahit tayo nasa dusa, kahit tayo nasa ginhawa. Of course, kapag ang Diyos, ang Panginoong Yesus, ang pinanggagalingan ng lakas. So paalala po, ang aklat ng Pilipos, hindi magbabago ang Diyos kahit na magbabago ang ating sitwasyon. Ang Panginoon ang nasa ating buhay. Kaya nating mamuhay ng may kagalakan. Kasama na yung pagkakaisa. Hindi tayo magkakaroon ng problema sa hindi pagkakasundo. Pananampalataya at kapanatagan araw-araw. Ang Pilipos po, muli, ay isang paalala na ang Diyos ay totoong hindi nagbabago. Bago man ang sitwasyon, mananatili ang pananampalatayang piniiral sa atin ng Panginoon. Araw-araw, ibigyan natin siya ng luwalhati sapagkat ang lakas na ginagamit natin ay galing din sa Kanya. Aming Diyos, maraming salamat po sa salitang muli mong pinaalala sa amin kung ano ang tunay at pagdama ng isang buhay na ang sentro ay Ikaw, Panginoon. Salamat po sa aklat ng Pilipos na nagturo sa amin ng kagalakan kahit may pagsubok. Kababaang loob na maging tama ang aming pakikitungo sa aming kapwa. Pananampalataya lamang at kapanatagan sa lahat ng sitwasyon na aming maranasan. Panginoon, patawarin mo po kami kung may mga pagkakataon, ang mga aral na ito ay hindi nananatili sa aming isip, hindi namin na ipapamuhay. Linisin mo po ang aming mga puso, turuan mo kaming mamuhay araw-araw ayon sa iyong kalooban. Ikakatiwala namin sa iyo ang aming alalahanin, kakulangan at maging aming kasaganaan, Panginoong Diyos. Ikaw lamang ang aming lakas, Ikaw lamang ang aming sandigan, Ikaw lamang ang aming kasapatan. Tulungan mo po kaming mamuhay na ang Panginoong Hesus ang sentro sa salita, sa gawa, sa aming buong buhay. Sa lahat po ng aming ginagawa, O Diyos, naway Ikaw ay maluwalhati at ang iyong dakilang pangalan. Itong aking panalangin sa iyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas, Panginoon at Diyos. May banasay sa Amen.